So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, to be honest, kagigising ko lang talaga. Tapos, nagulantang ako. Dahil habang pinapanood ko kanina, yung hearing nga po ni Senator Amy, abay meron po doong big revelation, big pa sa big, na hindi lang pala crimes against humanity, hindi lang pala war crimes ang kaso ni former President Duterte, kabilang na din doon po, mga minamahal, ang RAPE. Alam nyo na yun, wag na nating bigkasin kasi nasi-censor tayo. Yung kasong panghahalay, RAPE. So talagang kahit ako na-shock, mga minamahal, at tiningnan ko nga doon sa website ng International Criminal Court kung totoo nga ba na mayroong RAPE na kaso. Itong si former President Duterte, abay, boom! Meron nga talaga, mga minamahal. Inisip ko, alangan naman maggawa-gawa ng kaso ang ICC nang wala silang basihan. So kasama po sa warrant of arrest ni former President Duterte, hindi lang po yung kasong crimes against humanity, yung torture, or even murder, kasi kasama din po doon, mga minamahal, ang RAPE, which is talagang mas lalo akong nanggigil. Sino-sino kaya yung mga babaeng nagreklamo dito kay former President Duterte patungkol nga po dito sa kasong RAPE? So ngayon, makikita nyo naman yan dito sa website, mga minamahal. Yan o. Situation in the Philippines. Yan. Rodrigo Duterte. At sa pangalawang page, mga minamahal, ayan, dito ditong banda, yan o, dyan natin babasahin yan, at dyan nakalagay yan yung RAPE na yan. Alright, basahin lang muna natin tong first stanza, ha? So, ang title, uulitin ko, Situation in the Philippines, Rodrigo Roa Duterte in ICC custody. I-search nyo yan. After nyan, mga minamahal, meron po yang yan, tapos ito. Yung first, tapos yung second, dyan nyo malalaman na meron palang RAPE. Okay, basahin natin tong first stanza. Ang init. Bakit hindi nakatutok sa atin yung electric fan? Wait lang. Yan. Sabi dito, yan. Basahin natin ha, mga minamahal. Sabi dyan, today, March 12, 2025, Mr. Rodrigo Roa Duterte, born on 28 March 1945, was surrendered to the custody of the International Criminal Court or ICC, or yung the court. He was arrested by the authorities of the Republic of the Philippines. The accordance with an arrest warrant issued by Pre-Trial Chamber 1 for charge of murder as crime against humanity. On February 10, eto na, yung exciting part, mga minamahal. Makinig kayo. On February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and RAPE. RAPE. Alam nyo na yan. The chamber has composed of presiding Judge Julia Antuanella Motok and Judge Rain Adelaide, Sophia Alipini Ganzu, and Maria del Socorro Flores Liera. Assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator for the crimes against humanity of murder allegedly committed in the Philippines between November 1, 2011 and March 16, 2019. And kung babalikan din natin, mga minamahal, itong si former President Duterte, 'di ba? Nag-jokes din before. O, ano yung jokes before ni former President Duterte? Na mayor dapat ang mauuna.
So, I think, mga minamahal, sa kanyang mga jokes na yan, talagang medyo ginagawa niya talaga. O, tingnan niyo yan, no? Yan yung sabi dyan, no? Duterte on Australian RAPE victim. Napakaganda. Dapat, mayor ang mauna. O, pakinggan natin, ha? Sabi lang, nag-rape nila yung lahat ng babae. So, yung unang assault kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon yung Lane Minister na Australiana. Problema na ito. Ang Australian, yung kasi sige na tawag Paglabas, binalot, tinignan ko yung mukha. Ang anak parang si parang artista sa Amerika na maganda. Sayang. Ang napasok sa isip ko, nirape nila. Pinagpilahan nila na ito. Nagalit ako. Kasi nirape. No, isa rin lang. Pero, ang pagkaganda, dapat ang mayor mo na ang mayor. Sorry. Diba? Natatandaan ninyo yung jokes ni Duterte patungkol sa isang Australian na RAPE? Nakakaloka. You know what, mga minamahal? Gusto nyo ba ng ganitong klaseng leadership? May anak kang babae, may asawa kang babae, pero yung tingin mo sa mga kababaihan, parang baboy. Diba? Ay, Diyos ko. Nakakadiri ang baboy. Hindi ko katanggap-tanggap na nagkaroon tayo ng presidenteng bukod na nga sa inaakusahan na drug of all the drug lords of all the drug lords, abay ngayon, meron ding accusation na RAPE. Grabe ang init ng earth. 'Di ba? So, I think, mga minamahal, hindi magkakasong ICC ng ganito or basta-basta lang nang wala talagang dahilan. I think ang kanilang kinakaso is talagang mayroong legit na evidence. Kaya nga nandyan yan sa nakalagay yan dyan . Ang tanong, sino kaya yung nag-file ng rape case? Diba? Ng pangahalay, di umano. Dito kay former President Duterte, alam nyo, yung jokes ni Duterte, I think ginagawa niya din talaga yun, no? Yung sasabihin niya, papatayin ko kayo. Talagang literal naman na pumatay. Di ba, pansinin ninyo? Nakakababoy. Nakakainis. Kaya, kine-question ko, yung mga taong sumusuporta dito kay Digong na hanggang ngayon, bulag pa din ba kayo? Hindi pa din ba kayo gising sa katotohanan? Actually, mga minamahal, kagigising ko lang. Ngarag pa yung beauty ko, yung utak ko. Pero nung nakita ko tong balitang to, salamat na nga lang na nag-hearing itong si Senator Amy, sabi ko hindi na ako maghihilamo, suklay lang. Yan, kasi hindi naman tayo papasok sa opisina. Suklay lang ako. After kong magsuklay, upo sa lamesa, lagay ng cellphone, kasi kailangan nyo itong malaman, hindi lang pwede ako yung mag-content nito, dapat madami tayo. Ipaalam natin to sa mundo na ganito yung naging presidente natin. 'Di ba? Sana nga si Dilima kahit papaano mag-testify diyan . Yun lang yung inaantay natin, mag-testify itong si former Senator and Attorney Leila Dilima kay Duterte kasi one of alleged victim yan ng talagang pinlantahan ng ebidensya. At by the way, mga minamahal, nakakataba naman ng puso na karamihan sa mga Pilipino abay gustong panagutin ni former President Duterte yung kanyang pagkakasala sa ICC. Search nga natin. Pinoy. Gustong panagutin si Duterte. Ayan, 51% ng mga Pinoy, mga minamahal. Yan, 51%. Mga Pinoy. Mayorya ng mga Pinoy naniniwalang dapat panagutin si Duterte sa drug killings according po yan sa SWS survey. So, basahin natin. Naitala
Nasa 51% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga pagpatay na may kaugnayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon base sa Social Weather Station. Sa naturang survey, ekonomisyon ng Strat-based group, lumalabas din 25% ang hindi sang-ayon, habang 14% naman ang undecided at 10% ang walang sapat na kaalaman para magbigay ng opinyon. Naitala din sa Visayas ang 62 pinakamataas na pagsasang-ayon na panagutin si Duterte. Halos kalahati ng Mindanao naman, 47 na gawing pabor and accountable ang dating Pangulo. Accountability is the bedrock of any democratic society. No leader, regardless of the position or influence, should be above the law. Holding the government leader accountable is not just political vendetta, it's about ensuring the justice prevails in our country. Pahayag ni Strat-based group President Dindo Manhit. So, isinagawa ang survey Feb 15 to 19 sa pamamagitan ng interview ng 1,800 respondents. Mayroon din itong plus negative 2 margin of error at nahaharap si Duterte sa reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Deserve lang naman, mga minamahal, para sa akin. Ngayon, alam na ninyo ang dark side ni former President Duterte. Although noon, nag-joke na siya ng mga ganyan. Pero wala namang ebidensya tayo eh. Pero ngayon yung nandyan sa ICC, malaking ebidensya yan. Kasi ang tanong ko nga dito, sino ba yung nag-file? Matanong lang, sino ba yung nag-file nang mapag-alaman natin? Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.